isa sa mga layunin ng ating Pangulo, maghumubog ng isang lipunan na inklusibo, na walang nagugutom, walang mahirap. Alam nyo, ang goal ng ating Pangulo nga, single digit na poverty incidents by the time na bumaba siya sa pwesto. Pero kung iisipin din natin, ang bilis ng development ng economic side. The President has been doing quite well in terms of pumunta sa ibang bansa para humikayat ng mga investment. So paglago ng ating ekonomiya, importante na ang bawat Pilipino kaya sumalo ng biyaya ng economic growth. Mahirap kasi sumalo ng economic growth kung nagugutom ang isang tao. Pag kumakalamang sikmura. So in an inclusive na community, dapat lahat tayo, pagdating ng investments na yan, kaya natin saluhin yung mga benepisyo. Kaya nga, ginawa itong walang gutom program kasi sa huling talaan ng Philippine Statistics Office, may 1 milyong Pilipino na rated food poor. Ang food poor, ang pinakamahirap sa mahirap. Iba pa to sa poor. Ang poor, ibig sabihin, mahirap ka pero nakakabili ka ng pagkain. Etong food poor, hindi sila kumikita ng lagpas sa 13,000 kada buwan. So talagang pagkain lang, hindi na sapat makabili. So ang ginawa natin, in-identify natin yung 1 million na food poor families at bibigyan niya ng food credits. Hindi cash ang ibibigay, kundi meron silang electronic benefit cards, parang ATM. Pupunta sila sa accredited na retailer at pipili lang sila ng mga pagkain na nasa menu. Hindi ka pwede bumili ng alak, chocolate, di pwede yun. Ang layunin natin, una, mawakasan ang kagutuman. Pangalawa, maturuan ng ating mga mamamayan na pwede naman palang mura, masustansya at masarap. Behavioral change. Kasi alam niyo naman, Sec. Larry, tayo, mga Pinoy, medyo hindi maganda yung diet natin. So ito, parang sa ibang bansa, sa pamilya pa lang, itinuturo na natin na pwedeng ang mura maging masarap at masustansya. And pangatlo, gusto rin natin na makatulong sa agriculture sector natin. Kasi ito, farm to table to. Ibig sabihin, yung mga accredited na mga kooperatiba, retailers sa lugar na yon, sila rin yung makikinabang, hindi na tayo hahanap pa sa iba. And panghuli, partner natin dito ang Department of Labor and Employment, sila Sec. Benny Laguesma, ang TESDA, kasi may kondisyon to. Hindi porket pagi ka ng programa, tapos na. Kung hindi, ngayon ang theory namin, ngayon na nabibigyan ka ng sustento sa pagkain, may enerhiya ka na para maging produktibo. So magtrabaho ka. So ang DOLE, tutulungan tayo sa mga job fair para sa ating mga beneficiary, at ang TESDA naman para sa training. Para yung 2 years na bahagi ka ng programa, kumbaga nakabuelo ka na kasi may dagdag na kita na, pwede ka nag-graduate sa programa. Bakit mo yung validation? Noong nakaraang taon ay nagkaroon tayo ng issue tungkol dito sa 4Ps. In fact, merong suspension muna ng program. And then, ni-request ng ating mga kongresista na kung pwede ibalik sapagkat hindi pa nakahanda yung ibang mga tao. Ito ba ay patuloy pa rin ang pagre-review dito o pagre-rekisa upang mabawasan din ang mga nasa listahan sapagkat ang iba naman sa kanila ay nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon na ng mga hanap buhay. Secretary, ang totoo niyan, sinimulan ng paglilinis ng listahan ni Sec. Erwin Tulfo. Siya talaga nagsimula niyan. Kasi nung umupo siya sa pwesto, ang bili ng ating Pangulo, kailangan ma-sharpen natin yung listahan. So sinimulan niya. And then pagdating ko doon, tinuloy natin. Ngayon, meron kami mga natuklasan na pag-graduate natin or kumbaga inalis sa listahan, sabihin list of beneficiaries, pero nung tinignan namin on the ground sa validation, mahirap pa rin. Yung pala, natuklasan natin na dahil yung ginagamit nating tool, yung Proximins test natin to enter the program or to exit the program, kumbaga hindi na narebisita dahil nag-iba ang anyo ng kahirapan after COVID. So, ang ginawa natin, gumamit tayo ng case management tool, yung Social Welfare Development Indicator natin. Matagal na yan sa departamento. Ginawa yan na magagaling natin mga social worker. Yun na naman ang ginamit natin. Isa-isa ulit silang pinuntahan para matukoy kung dapat bang umalis sa programa o dapat manatili. Patapos na tayo. Actually, we're almost 98% done. So, siguro within the next month, tapos na tayo. May positibo ba namang nangyari na yung iba ay talaga nakagraduate na? Meron. Mga ilan naman ito? Ang forecast natin na aalis sa programa is around 400,000. So meron. Pero alam rin natin, Sec. Larry, na may mga nag-aantay. Hindi nila naman ang ipapasok. Yung mga talagang nawalan din ng trabaho. Pero since pinag-uusapan na natin yung 4Ps, kanina kung matatandaan nyo, pinag-uusapan natin na may mga utos ang Pangulo na i-upgrade ang mga existing na programa. Magandang 4Ps program. Pero hindi pa natin masukat ang tunay niyang tagumpay dahil nga it's meant to break intergenerational poverty. Yung kahirapan na naisasalin mula sa tatay, sa nanay at sa anak.
initial mga datos ng PIDS, makikita nyo na ang attendance sa school ng mga benepisyaryo, tumaas. Oo. Nakakatanggap rin sila ng mga basic health services. Pero, isa sa malaking problema na gusto talaga ng Pangulo natin tutukan, yung stunting o yung pagkabansot. Alam natin kasi, ang stunting, mula sa sinapupunan, sa pagkabuntis, hanggang 2 years old, yun yung formative years ng isang bata. Doon nade-develop ang kanyang utak, ang kanyang bone structure. Pag hindi mo yan nabigyan ng sapat na mga inputs, vitamins, yung bata, Just sa nurturing stage na yan, ano? development stage. Oo. Pag tungtong nila sa daycare, ano na, too late, na stunted na. And delikado yun kasi ibig sabihin, Malaking Mahina na baka yung isipin mo, pati, hindi maliit lang siya, but no, pati yung mental capacities niya diminished. Hindi dapat tayo sa pasilidad lang maghabol. Ibig sabihin, hindi natin sila pwede antay na pagdating sa daycare center, sa school, tsaka lang natin habulin. Kailangan sa sinapupunan pa lang, inaalagaan na natin. So, tama. ano ang utos ng Pangulo? Makailan na balita na magdadagdag tayo ng isa pang klaseng grant sa 4Ps. Yun naman yung first 1,000 day grant. Ibig sabihin, pinag-aaralan na namin ng NEDA ngayon kung magkano at paano gagawin. Kung saan, prioridad naman mabigyan itong mga grant na to, yung mga nagbubuntis. Para may dagdag sila pang bili ng vitamins nila. At para ma-develop yung kanilang mga habit na pumunta sa health center for pre- and postnatal care. Oo, napaka-importante niya yung postnatal. So yan ang upgrade doon sa programa na tinitignan ng ating Pangulo. At Pero pangalawa, ito i-roll out pa lang. i-roll out pa lang. Oo. At pangalawa na upgrade ng gusto ng ating Pangulo, amendahan yung batas na merong automatic indexing. Ano ibig sabihin? Mula kasi na nagkaroon ng batas noong 2018, 2019 hanggang ngayon, hindi naman gumalaw yung value ng grant. So maari, dahil sa hindi inaasang pangyayari sa buong mundo, alam naman natin yung mga gera nagli-lead to inflation, Yes. yung buying power, maari yung 600 pesos na binibigay natin, hindi na ganun ang halaga. So masasayang lang. So ang gusto ng Pangulo, may automatic indexing scheme wherein every 2 years, automatic ina-upgrade siya based on inflation for the lowest 30% ng ating populasyon. Para forever na napoprotektahan yung piso, kada piso na ibinibigay natin sa mga 4Ps beneficiaries natin. Kasi pangit naman yung binibigyan mo pero hindi naman sila makabili ng dapat nilang bilhin, 'di ba? Oo nga. So ang gusto ng Pangulo, sa alam mo ang mga Pangulo Pilipino. natin may puso para sa ating mga mahihirap talaga. Alam natin mga 4Ps beneficiaries ang pinakamahirap sa mahirap. So sabi nga ng ating Pangulo, kailangan masigurado natin na kahit hindi na tayo ang nakapwesto, dahil nandyan sa batas yung automatic na proteksyon sa kanilang grants, talagang napapangalagaan. Susundin na pa rin lamang sila yung sistema. yung formula. Oo, So mapapangalagaan pa rin sila. Long-lasting, future-proofing inflation Maraming proofing. salamat. Yung Pangulo, may isa pa siyang gustong bisitahin. Alam natin na ang mga 4Ps beneficiaries natin pag graduate na yan, babayan. hindi pa naman niya, kumbaga ito ang poverty line, nakatungtong lang siya. Oo. Delikado pa rin yan mahulog Delikado ulit. pa rin na baka mag-slide down. Gusto ng Pangulo sa pagrebisita ng 4Ps law, pag-aralan din natin na pag-igtingin pa yung whole of government approach. Ibig sabihin, scholarships para sa kanilang mga anak, Oo. livelihood para sa kanilang mga pamilya, para tuloy-tuloy yung umangat sila, makabuelo pa, makalayo pa dun sa poverty line, para yung mga shock na nangyayari, inflation, kamatayan sa pamilya, hindi yun isang pangyayari lang, ibalik na naman sa ilalim. Kundi sayang yung ipinundar natin sa kanila. Kailangan, kumbaga may saklay, hanggang sa tuluyan na makalakad. Ayan kayo. Sa mga nakikinig sa atin sa ating programa ngayon, nanonood sa ating programa, isa lang lagi ang request ko sa inyo. Ang aming official social media pages or ang aming social accounts, ang dapat nyong subaybayan para sa mga programa natin, para sa informasyon at para makalaban yung disinformation. Nagiging biktima kasi lagi ang DSWD ng disinformation. Ang amin, suriin na mabuti ang pinagkukunan nyo ng informasyon at dapat ang susubaybayan nyo lang yung mga official pages ng DSWD.